Isa na namang magandang araw para sa mga Marvel fans. So dumating na nga tong long-awaited film na di natin in-expect na mangyayari. At yung video na to ay di talaga para sa inyo. Para sa GF ko talaga to. Niyaya ko kasi siya manood ng Deadpool and Wolverine pero di niya masyado alam yung backstory nila. Konti na lang yung panahon namin para panoorin lahat ng X-Men tsaka Deadpool series. Kaya swerte mo may boyfriend kang professional na madaldal na pogi na nagre-recap. Eto sisimulan ko na, wala tayong oras eh. So etong lalaki si Logan, tinatawag siyang Wolverine. Di siya namamatay kasi meron siyang sobrang bilis na healing powers. Kinupkup siya sa eskwelahan ng mga mutants na gawa ni Charles Xavier. Doon sila namumuhay ng mapayapa kasi di sila tanggap ng mga tao para silang mga racist tulad ng mga tropa nyo. At yung grupo nila ay yung X-Men. Pero di ko nakakwento yung grupo dahil focus lang talaga tayo sa Wolverine. So bata pa lang si Wolverine aka Logan. Napatay niya yung tatay niya, Agoy. Lumaya sila ng kapatid niya na si Victor. Ilang taon na yung lumipas, lumaki na sila. Magkasama silang lumalaban sa mga sinaunang gera. Actually hindi lang ilang taon eh, ilang century. 100 taon kada century. So mga 3 century yung lumipas. Halos lahat ng gera sa history na pabilang sila kasi parehas silang may sobrang lakas na healing powers kaya mas tumatagal sila sa mundo. So etong lalaki na to, si William Stryker, gumawa siya ng team na sobrang lakas kasama sila Wolverine pati yung kapatid niya. Merong Asia na may gymnastic skills, yung isa tinakpan lang ng kamay yung tangke. And guess what? Nandito na si Deadpool pero wala pa siyang powers dito, talagang pure skill lang. Ngayon yung trabaho nila medyo nagiging marahas na. Yung kuya niya, si Victor, nag-e-enjoy pero si Logan hindi. Kaya nag-decide siya na mag-retire sa mga ganyang trabaho. Ngayon si Victor, hinanting yung mga miyembro ng dating grupo nila. Umabot kay Stryker yung balita kaya iniisip na i-recruit tong si Logan pero di siya pumayag. Nagkita si Logan pati yung kapatid niya sa bar. Naglaban sila tapos natalo si Logan. Kaya nag-offer si Stryker na kaya kitang palakasin. Nagkaroon sila ng operation na sobrang sakit. Ininjectionan si Logan ng kakaibang metal sa mga buto na sobrang indestructible, yung adamantium. Kaya imbis na breadsticks yung lumalabas sa kamay niya, naging bakal na ngayon. Finally, nagkita sila. Di naman nagtagal yung fight scene nila. Natalo niya lang din naman si Victor kagad. Yung final boss talaga dito, si Deadpool. Yung mas pangit na version. Sumunod din si Victor. Nilabanan nila parehas yung pangit na Deadpool. Nung matalo nila yun na rin yung last time na nagkita sila ng kapatid niya. So ngayon ilang taon na naman yung lumipas, mas matanda na yung itsura nito ni Logan. Turns out yung adamantium na ininject sa mga buto niya, yun din yung kumukontra sa healing powers niya. May nakilala siyang bata, si Laura, tapos nalaman niya na anak niya din pala yun. Malandi kasi to si Logan. May mahabol na scientist doon sa bata, tapos gumawa pa sila ng another version ng Wolverine. Nakakalungkot lang natalo si Logan doon tapos di na siya nag-heal dahil sa adamantium poisoning. Kaya binigyan siya ng maayos na burol kasama yung ibang mga batang mutants. So ngayon nasa Deadpool na tayo, yung mas matinong version. Ngayon si Wade Wilson, bago siya maging Deadpool, isa siyang hitman. Nagkaroon siya ng girlfriend at mukhang masaya yung buhay niya. Nagka-cancer. Agoy. May nakasuit na lalaki na nag-offer sa kanya na pagalingin yung sakit niya. Pero yung mga ganitong itsura, alam mo na yung masamang mangyayari sa'yo pero tumuloy pa din siya. Tulad nung kay Wolverine, nagkaroon siya ng sobrang sakit na procedure. Nagkaroon siya ng healing powers kaya nawala yung sakit niyang cancer. Kaso nagmukha siyang betlog. Tulad ni Wolverine, hinanap niya din yung nag-opera sa kanya tapos pinatay. Ilang beses na siyang nire-recruit sa X-Men pero lagi niyang tinatanggihan kasi di niya kinoconsider na hero yung sarili niya. Isa lang siyang lalaki na hindi namamatay na naka-red suit na may 2 espada. So far, sa tingin ko yun lang sa Deadpool Ngayon, dito naman tayo sa Loki. Kasi nakita ko sa trailer may mga lugar dito na kabilang sa Loki. Tapos yung Marvel Universe ngayon nakapokus sa mga multiverse kaya isasama ko na to. Ngayon si Loki, kapatid ni Thor, sa unang movie ng Avengers noong 2012 nakawala dahil sa time heist na ginawa dun sa Avengers Endgame. Nakuha niya yung Tesseract dahil kay Hulk, nakawala pero hinuli ng mga misteryosong tao na lumitaw. Sinasabing taga TVA sila, which is Time Variance Authority. Sinabi kay Loki na di daw nakatadhana na makawala siya doon noong 2012. Tapos one time daw yung universe nagkandaleche-leche. Tapos yung mga timekeeper sa lugar na yan yung in charge sa pag-organize ng multiverse. Ngayon si Mobius yung magiging partner niya dito sa palabas na to. Yung lugar na to, sobrang overpowered, ginagawang patungan lang ng papel yung mga Infinity Stones. Ngayon nanood siya ng recap ng masasamang ginawa sa buhay niya. Tapos nagulat nung mapanood sarili niya na mapatay ni Thanos. Diyan nag-decide si Loki na baguhin yung buhay niya. Tinulungan niya ngayon si Mobius hanapin yung mga naghahunting ng TVA agents. Walang iba kundi yung another version ng sarili niya. Nag-travel sila sa iba't ibang timeline ng history and along the way naging close silang dalawa. Pero hindi pa rin siya nagtitiwala kay Loki. Ngayon pumunta sila sa taong 2050
nagpakita na finally ang another version niya ay isang babae. Dapat magtulungan tayo, parehas naman tayong Loki. Madami na silang napuntahang lugar, maraming yapping sa buhay na pinagdaanan sa sarili nilang universe. Nalaman nila yung mga nagtatrabaho dito sa TBA ay mga tao lang din na may sariling buhay dati pero hindi nila matandaan. In-expose nila Loki na peke pala tong TBA kasi yung mga namumuno dito mga robot lang. Ngayon na-disintegrate or na-prune si Loki pero di pa pala siya patay, napunta lang siya sa ibang lugar na may mga iba-ibang version niya. May bata, matanda, may black, may crocodile na Loki. May malaking ulap na nangangain, sinacrifice ng matandang Loki yung sarili niya para mapunta yung dalawang Loki sa isang lugar kung saan nakatira yung isa sa pinakamalakas na nilalang. Pero unexpectedly binigyan tayo ng black dude. Pero di siya basta-basta black. Nakokontrol niya yung oras at alam niya lahat ng nangyayari sa past, present, tapos future. Siya yung tinatawag na He Who Remains or si Kang the Conqueror. Siya ang tunay na in charge sa mga timeline para hindi lumabas yung mga evil version niya na sasakop sa multiverse. Pinapili silang dalawa ngayon kung papatayin nila siya at lalabanan yung evil version niya or kukunin yung role niya para maging timekeeper sa sobrang tagal na panahon. Di sila makapili, naging argument yung nangyari, pinaglabanan nilang dalawa, naghalikan sila, what the hell? Hinalikan ni bro yung babaeng version niya. Tinulak si Loki pabalik sa TBA tapos pinatay nung other Loki si Kang. Kaya kailangan nilang maganda sa Universal War na magaganap. Talagang lalabanan nila yung iba't ibang version nung pinatay nila. Pero long story short, sinubukan din ni Loki ayusin lahat, naligtas niya yung multiverse dahil gumawa siya ng pinakamalaking sacrifice. Tinanggap niya yung role ng pagprotekta sa mga timeline which is siguro habang buhay siya dyan. Kaya official na hero na tong si Loki. Ay, grabe. Dapat may kiss ako pagtapos nito ah. Milko out. Milko out. Milko out. Milko out. Milko out. Milko out.